walang mukha. Ito yung, marami siya, makapal ang mukha. Ito, walang mukha. Mga kapatid, faceless Christians. So, nabasa ko yan mga kapatid, isang quote na nabasa ko, tapos nagkaroon ng mga kapatid ng ano. Kung totoo kasi, hindi ba po talaga yung mensahe kagabi na aking binubuo. Tapos, medyo kalahati na ako, pero ikot ng ikot eh. Biglang ito po pala yung mensahe ng ating Panginoon. So, kalooban ng Diyos, amen, ating mapag-usapan ng bagay na ito. Diyan naman talaga ang gusto natin, yung kalooban ng ating Panginoon, ang siyang ibigay po sa atin ng ating Diyos. Kasi yun po yung pangangailangan ng bawat isa. Faceless Christian to. So, dito ko po yung nakita mga kapatid. Sabi po din, if you need a title, then the title is your reward. Alam po natin yan, di ba? Kung saan kinuha po niya yung quote na yan. If you need a title, then the title is your reward. God is raising up the nameless, faceless, who have no need or desire for titles, accolades, or their name in lights. Amen. There are ones who can trust to lead His pride forward. So, meron mga kapatid, sabi po dito, hindi po yung titulo, amen, ang hinahanap ng ating Panginoon. Ang ating Diyos, siya po ay nagtataas, amen, gumagamit ng mga tao, mga kapatid, na wala pong nameless. Sabi niya, nameless o faceless, ang ibig sabihin lang po ng mga kapatid, yung mga taong normal lang na katulad po natin na hindi nangangailangan ng titulo sa pagkilos o paggawa sa kaharian po ng ating Panginoon. So, ito po yung mga tao, mga low-key. Pagtawagin natin, yung mga tao, mga kapatid, na hindi naghahangad ng spotlight. Mga taong hindi naghahangad, mga kapatid, ng itataas po sila. So, ito po yung nung nabasa ko ito, mga kapatid, parang ang ganda nito Then, isa na po ito sa mga namin, na sa akin, nagpaikot-ikot mga kapatid sa aking isipan hanggang sa ito na nga po yung inilagay ng ating Panginoon. So, may katotohanan po ba yung pangungusap na ito? Amen. So, meron naman siya, nakabackup naman siya mga kapatid sa Biblia na meron pong mga taong ganyan. Yung mga Pariseo, yan po ang gusto nila na ang kanilang paglilingkod ay maging highlight, na makita, mapuna po mga kapatid, hindi mapuna kumbaga, makita mga kapatid, mapansin ang kanilang paglilingkod. So, yan po yung kaibahan ng mga mananampalataya, tunay na mananampalataya at kunwaring mananampalataya. Amen. Sa panahon ng ating Panginoon, ang mga apostol, saan po sila mga kapatid na nangangaral? Sa streets. Ang mga Pariseo gusto nila sa mga entablado. So yun po ang pagkakaiba mga kapatid. So sa atin, sinong dito gusto maging Pariseo? Saduseo. Yun po yung gusto po nila. Amen. Na sila po ay sikat. Makilala, kilala. Ano po? So, may katotohanan po ang pangungusap po ito mga kapatid. Kaya, mas kailangan po natin sa unang entrada mga kapatid, kailangan mas maintindihan natin ng mas malalim ang salita ng ating Panginoon at ang pag-iisip po ng ating Diyos. Di ba yan naman ang gusto natin? Na yung kaisipan ng ating Panginoon ay maging kaisipan po natin. Hindi yung kaisipan ng mundo maging kaisipan natin, kundi ang kaisipan po ng ating Panginoon ang maging kaisipan po natin upang tayo po ay mas lalong maidakila po ng ating Diyos. Amen? So, sabi po ng Matthew chapter 23 verse 12, ang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakumbaba ay itataas. Amen. So, sino po dito mga kapatid na gustong maitaas? Tumaas. Kung gusto po natin mga kapatid ng promotion, ang kailangan natin yung God's promotion. Yan po ang gusto po natin, na mag-promote, na magtaas sa atin ay ang ating Panginoon at hindi ang ating sarili. Mahirap pong i-promote ang sarili kapag wala ka namang ipopromote sa iyong sarili. Tama po ba? Mahirap magbenta ng
Di ba, dito sa sales, mga kapatid, mahirap magbenta ng isang bagay na hindi mo kilala yung binibenta mo. Ganun din mga kapatid, mahirap humingi ng promotion sa ating Panginoon kung wala kang ipopromote sa sarili mo. Di ba? Marami po mga kapatid sa mga mananampalataya, hindi naman lahat, pero marami sila. Amen. Na naghahangad ng promotion pero wala namang ipagmamalaki sa ating Panginoon sa kanilang mga gawa, mga kapatid. Kaya mahirap po yan na wala naman tayong ginagawa sa ating Panginoon na gusto natin ng mas mataas na paglilingkod. Amen. Kailangan mga kapatid, maintindihan po natin ang mga bagay na yan. Unang-una mga kapatid, ang pagkatawag sa atin ng ating Panginoon ay very specific. Naniniwala po ba kayo dyan mga kapatid na tinawag tayo ng ating Panginoon dahil sa kadahilanan? May dahilan, may purpose ang ating Panginoon sa atin. At hindi tayo basta iniligtas ng ating Panginoon para sa mga bagay na bagay lang. Kundi sa mga bagay na makalangit na dapat natin gawin dito po sa mundo habang tayo po ay nag-aantay sa ating Panginoon, meron po tayong dapat gawin. Kaya ang mga mananampalataya, sila po yung pananampalataya, the word faith, mga kapatid, at sabi ko, lagi ko pinabanggit po sa inyo yan, the word faith is a positive word, mga kapatid, na ang mga mananampalataya sa atin, mga kapatid, once na tayo ay magkaroon ng pananampalataya, dapat meron po talaga tayong gagawin. Amen? Hindi po tayo pwedeng maging mananampalataya na tambay lang sa kaharian po ng ating Panginoon. Meron po talaga tayong gagawin. Meron po tayong mga parte na dapat nating gawin at meron po tayong mga specific purposes na dapat nating ituparin. Amen, bilang mga mananampalataya. So naniniwala po ba kayo dito mga kapatid na pagkatawag po sa atin ng ating Panginoon ay very specific. Iba po ang pagkatawag kay Sister Annie sa pagkatawag kay Sister Nita. Bagaman sila'y pares na nanalangin, magkaiba po ang ministry po nila. Lahat sa atin mga kapatid, may sarili-sarili po tayong ministry. May sarili-sarili po tayong ibinigay ang ating Panginoon sa atin na dapat nating ganapin. Amen. So mamaya mawadadaanan po natin yan para mas lalo po nating mapag-ibayo yung ating paglilingkod sa ating Panginoon. Ang sabi po mga kapatid ng Isaiah chapter 43 verse 1, I have called you by name, you are mine. So mismo ang ating Panginoon, kilala tayo nung tinawag tayo ng ating Panginoon, alam ng Diyos ang sitwasyon ng buhay po natin. Alam ng ating Panginoon kung nasaan tayo, alam ng ating Panginoon kung ano yung ginagawa natin, at alam ng ating Panginoon kung ano yung gagawin pa natin. Yung ruleta ay naiikot, yung pagkakuha ay ayan, aliter lalisan. Hindi mga kapatid, nung tayo po'y tinawag ng ating Panginoon, alam ng Diyos na kailangan natin siya, kaya tayo po ay tinawag po ng ating Panginoon. Yan ang kagandahan. At ang kasunod mga kapatid, Romans, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. Meron po talagang purpose ang bawat isa po sa atin kung bakit po tayo tinawag ng ating Panginoon. Alam ng Diyos kung ano yung magagawa natin at dapat nating gawin sa harapan ng ating Diyos at sa Kanyang kaharian. Alam niyo po ba kung ano na yung ministry niyo? At kasunod mga kapatid, sabi po ng Romans chapter 11 verse 29, for the gifts and the calling of God are irrevocable, for He does not withdraw what He has given, nor does He change His mind about those to whom He gives His grace or to whom He sent His call. So, yung pagkatawag mga kapatid sa atin, ito po yung isang biyaya. Amen. Na tinawag po tayo ng ating Panginoon. At yung pagkatawag na ito, nung makita ka ng ating Panginoon, hindi ka lang basta nakita ng ating Panginoon. Ikaw po ay kinilala ng ating Panginoon. Alam ng Diyos, mga kapatid, kung ano po yung magagawa po natin sa Kanyang kaharian. At alam ng Diyos, mga kapatid, kung ano yung puso na meron po tayo. Kaya nga tayo tinawag ng ating Panginoon, mga kapatid, dahil may pakay sa ating Diyos. May pakay ang Diyos sa buhay po natin. May naipatutuo po ko sa inyo, di ba?
Yung isa nating kasamahan, lagi ko itong sinasabi ko po sa inyo, tinetestimony ko po yung testimony niya. Yung isang kasamahan natin, nasa ministry na ngayon, may pinapastora ng mga kapatid, naging lisensya na lang ako lang. Sabi ko, asar, at doon siya nagiging masaya. Sino yung ganyan mga kapatid? Yung wala pa sa Panginoon, ang gusto niya yung asarin yung tao. Kapag kapag umiinit na yung ulo ng tao sa kanya, doon pa siya mas nagiging masaya. Kapag mahirap pa rin. Mahirap pa kisamahan. Nasabi ng mga kapatid, yun yung buhay niya. Malayo sa ating Panginoon. Pero, gusto din niya magkaroon ng pangarap. Kaya ang pangarap niya doon mga kapatid ay magkaroon ng pangarap. Kaya sabi niya, yun yung pangarap niya na magkaroon siya ng pangarap. Kasi nga mga kapatid, pariwara po yung buhay niya. Inubos lahat ng naisip niya, gagawin niya, masama mabuti, gagawin niya po yun. Pero ang ating Diyos mga kapatid ay hindi tumitingin sa ating nakaraan. Ang ating Panginoon mga kapatid ay hindi tumitingin sa ating nagawa noon. Ang ating Panginoon ay tumitingin sa puso po natin na kung ano po yung ating magagawa sa ating Panginoon. Ngayon mga kapatid, siya po ay nagpapastor na sa Padre Pulpos. Kaklase ko po yun, kaya proud ako sa kanya. Kaklase ko sa Bible School, mga kapatid, talagang ano yun, baltikin din eh. Baltikin mga kapatid, pero nakilala ko siya mga kapatid at isang patutuo siya. Isang kalakasan ko din siya, yung kanyang testimony mga kapatid, no? Na kapag ang Diyos ay tumawag, talagang may gagawin talaga ang ating Panginoon. Once na tinawag ka po ng ating Panginoon, may gagawin talaga ang Diyos sa buhay niyo. Hindi pwedeng tinawag ka lang ng ating Panginoon na nakatiwangwang ka, hindi. Kapag tinawag ka ng ating Panginoon, may gagawin at gagawin talaga ang Diyos sa buhay po natin. Ayaw man o sa gusto natin, meron po talagang mag-iiba sa buhay po natin sapagkat tinawag ka ng Hari ng mga Hari. Diyos ng mga Diyos ang tumawag po sa atin. Kaya sa ating mga kapatid, mangyayari at mangyayari ang kanyang kalooban po sa atin. Kaya mapalad po ang bawat isa sa atin na tayo po'y tinawag ng Diyos at tumugon sa tawag ng ating Panginoon. Amen. So meron pong kanya-kanyang pakay sa pagtawag ng pagtawag ng Diyos sa atin. May iba't ibang parte, may iba't ibang kaganapan na dapat po tayong ganapin sa buhay pananampalataya. Hindi po pwedeng ibig sabihin mga kapatid na tayo po ay naglingkod, ay ito na yung ginagawa natin, ito na yung magiging routine natin. Na makinig, na umupo, gumising ng maaga para maagang makarating sa church. Hindi lang po ito ang ating purpose. May mas malalim na purpose pa ang ating Panginoon kung bakit tinawag po tayo ng ating Diyos. At kailangan po nating maintindihan ang bagay na yan na tayo po ay tinatawag, tayo po ay tinawag ng ating Panginoon para meron pong ganapin sa kaharian ng ating Panginoon. Ang sabi ng unang Korinto, si Kristo tulad ng isang katawan na may maraming bahagi, kahit na binubuo ng iba't ibang bahagi, ito ay nananatiling isang katawan. Ang ating Panginoon, siya po yung nag-unite sa atin. Amen? Dahil sa banal na Espiritu ng ating Panginoon, nagkaisa po ang bawat isa sa atin. Kaya sa atin mga kapatid, dapat alam po natin, o malaman po natin, yung ministry, yung gampanin po natin sa kaharian po ng ating Panginoon para mag-function tayo as a healthy part of body ng ating Panginoon. Kailangan tayo mga kapatid ay kumikilos bilang parte po ng ating Panginoon. Sinong palagay niya sila ay paa ng ating Panginoon, ng katawan ng ating Panginoon. Yung paa sila yung umahayo. Hindi yung lumalayas humahayos. Iba yung lahat, yung hayo sa layas. Yung iba kasi, di ba, pag marami yan, pag maraming nahayo, yung iba hindi man nahayo. Ang nahayo, nagtuturo. Yung iba lumalayas, lumalakad lang, kasama lang ng humahayo. Lumalayas lang. Amen. So, iba po yung humahayo sa lumalayas. So sa atin mga kapatid, kailangan maging malaman po natin kung ano yung bahagi po natin. Kasi sabi po ng dito pa rin, the same chapter mga kapatid,
Subalit, inilagay ng Diyos ang bawat bahagi ng katawan ayon sa kanyang kalooban. So, sa atin mga kapatid, ano kaya ang ating, sa katawan ng ating Panginoon, saan kaya tayo nagpapunction? Ano, yung tanong mga kapatid, question. Napakamot si Pogi. Anong bahagi tayo sa katawan ng ating Panginoon? Alam niyo na mga kapatid? May sagot po kayo dito? Ano po kayo? Ako po pastor yung mata. Ako yung laging nakakakita ng mali. Hindi ganun siguro. Ano? Ako po yung kamay. Laging nanunurok. Ako po yung bibig. Laging kumakain. Ano mga kapatid, ano po yung parte po natin sa katawan po ng ating Panginoon? Na ano na niya na yan? Saan kaya ako? Alam niyo na mga kapatid, kung saan tayo? Pastor, siguro mata ako kasi lagi tulog. Alam po kaya tayo mga kapatid? Naisip niyo na yan? Yung ating mga worker, alam na nila kung ano yung function nila. Isang bahagi ng function nila, sila yung mga paa, ano po, na kumahayo mga kapatid. So, salamat sa ating Panginoon dahil meron po tayong mga worker dito mga kapatid na masisipag. Amen. Kaya lagi natin ipanalangin po sila mga kapatid. Amen. Na sila igabayan ng ating Panginoon. Na talagang ay binigay na sa kanila ng ating Panginoon yung ganyang ministry. Nag-i-enjoy naman po kayo sa mga workers namin. Kamusta po? Nag-i-enjoy naman po ba kayo? Ang kagalakan ng mga humahayo yung may tumatanggap. Amen. Yan po yung kagalakan ng mga humahayo, may tumatanggap at may nasasama po sila. Yan po yung kagalakan. At ganun din, pag na yung mga sineshare natin kapag tumatanggap, yun yung nagiging kagalakan po natin. Kaya di ba? Sa pag-share mga kapatid, kapag may tumatanggap, mas nakinggan nyo pa tayo mag-share dahil meron pong tumatanggap. Meron pong encounter. Ano po, masama man yung kanilang, yung kanilang pagtanggap o mabuti, at least tumanggap. Amen. May natututunan at may experience tayo. Amen. Sa pananampalataya. So sa atin mga kapatid yung tanong, anong bahagi tayo sa katawan ng ating Panginoon? Nakuha niyo na mga kapatid? Na naisip na natin kung saan parte po tayo. So kung hindi pa, ipanalangin po natin yan sa ating Panginoon na matagpuan po natin ang ating bahagi sa katawan ng ating Panginoon. Tandaan po natin, hindi tayo kundi ang ating Panginoon ang naglalagay kung saan dapat tayo. Yan po ang isa sa kailangan po nating maintindihan, no? Na ang ating Panginoon, siya po yung nag-a-assign. Amen. Ang ating Panginoon na siya ang nag-a-assign kung saang ministry tayo mas kagamit-gamit. Kung saang posisyon tayo, kung anong posisyon ng katawan ng Diyos, ng Diyos mga kapatid, kung saan tayo mas magiging effective. Kaya yung iba mga kapatid, no, may mga pagkakataon na may dinitisan tayo na ayaw ng ating Panginoon na ilagay tayo doon. Sino yung ganyan mga kapatid? Na gusto natin yung ministry yun, tapos yung ministry yun ayaw naman sa atin. Kaya sa likod. Nanin nyo na yan mga kapatid, naranasan nyo na yan. Gusto mo yung ministry ito pero yung ministry yun ayaw sa'yo. Bakit kaya? Nag-iisip tayo minsan mga kapatid. At kaya ang panalangin po natin na tayo po mga kapatid ay mahanap natin o makuha po natin yung ministry na ipinagkaloob talaga ng ating Panginoon sa atin. Dahil ang Diyos, kapag ang Diyos ang nagbigay, ipoprovide niya yung mga pangangailangan po natin.
Kapag dinala ka ng ating Panginoon, ayaw na ayaw mong kumanta. Pero doon ka inilagay ng ating Panginoon, si Lord ang bahala sa boses mo. Amen. Si Lord ang bahala magtononan. Amen? Kapag dinala ka ng ating Panginoon sa pangangaral, huwag kang mag-alala, hindi mangaral ka, ang ating Panginoon ang bahala po sa inyo. Kasi doon ka niloob po ng ating Panginoon. Kung ikaw ay antukin at dinala ka ng ating Panginoon sa ministry ng pananalangin, huwag kang mag-alala, gigisingin ka ng ating Panginoon. Bisa biglang may sisigaw sa likod mo eh. Kasi kung saan ka nilagay ng ating Panginoon, tutulungan ka ng ating Diyos. Mahina po tayo bilang mga tao at mananampalataya. Ang kalakasan po natin ay nasa ating Panginoon. Kaya kung saan tayo inilagay ng ating Panginoon, kung saan tayo inasay ng ating Panginoon, tutulungan po tayo ng ating Diyos. Kaya ang tamang panalangin, Lord, ilit mo ako sa ministry na dapat ako. Amen? Yun po yung pinakamagandang panalangin, pinaka-safe na panalangin, mga kapatid, na pwede nating idalangin sa ating Panginoon na dalhin tayo sa ministry na doon talaga tayo. Mga kapatid, naisip niyo na? Alam niyo mga kapatid yung word na ito? The more you hate, The more you love. Amen. alam niyo yan? Ano yung ayaw mo? Yes. Sino dito yung ang love story na liga dito? Sila yung magkaaway dati, ang ibig nagkatuluyan. Maraming ganyan mga kapatid sa classroom, mga panahon natin na nag-aaral pa tayo. Yung laging pinagsasabog, sila nagkakatuluyan sa uli. Sino may nakaranas ganyan? May kaklase kayong ganyan mga kapatid na sila yung pinagsasabong laging magkaaway, magkasigawan. Malayan mo, nung natapos kayo sa pag-aaral, mabay sila ang nagkatuluyan. Yung magkaaway, may nagkatuluyan. Sa ministry, mga kapatid, sa ministry, ganito din sa ating Panginoon. Kung saan ayaw mo, doon ka nilalagay ng ating Panginoon. Amen? Sino nakaranas ng ganyan? Nagpe-pray tayo kay Lord, ba't dito mo naman ako nilagay? Lord, mahihayin ako, pero bakit dito mo ako nilagay? Lord, hindi ako marunong magsalita, pero bakit dito mo ako nilagay? Ganyan mga kapatid sa ministry. Kung saan ayaw natin, doon tayo inilalagay ng ating Panginoon. Kasi nga alam ng ating Diyos, mga kapatid, kung ano yung meron sa atin. Ganyan po sa ministry. Kasi nakaka-relate mga kapatid. Yung mga nilalagay tayo sa sitwasyon na hindi natin alam, Lord, ba't nandito na naman ako? Sino ganyan mga kapatid, no? Lord, ba't dinala mo na naman ako dito? Lord, ayaw ko ito eh. Di ba? Kailan rin? Di ba? Oo, may mga ganyan pagkakataon kahit anong alis mo. Parang si Jonah minsan sa ministry. Sino dito yung parang si Jonah minsan sa ministry? Ayaw na ayaw. Lumalayo, nilalapit naman ni Lord. Di ba? Nakaka-relate dyan mga kapatid na ayaw mo yung ministry yun, pero pilit na dinidikit ka doon sa ministry yun. Ibig sabihin, kalooban po yun ng ating Panginoon sa inyo. Amen? Kaya yung mga bagay na dinidiscern natin, inilalayo tayo ng ating Panginoon kasi nga meron tayo ministry na mas kalooban po ng ating Panginoon. Kaya ganyan po sa ministry mga kapatid. Yung ayaw natin, doon tayo inilalagay ng ating Panginoon. Ang tanong, bakit kaya? Nagtatanong tayo sa ating, Lord, bakit nandito na naman? Nagtanong na kayo sa ating Panginoon sa ganyan, Lord, ba't nandito na naman? Lord, ba't inassign mo na naman sa akin to, Lord? Lord, ba't nandito na naman? Lord, alam mo namang hindi ako magaling.
Di ba? Marami tayong sinasabi sa Panginoon, Lord, hindi ako marunong. Sa mga baguhan, di ba? Sa mga baguhan, yung talagang apoy na apoy sila sa pananampalataya. Tapos sinabi, pero mahihain. Pero sinabi tayo, oh, ikaw lang mag-pray sa opening. Bakit ako? Maraming ganyan, maraming paniki sa church. Alam niyo ba yan, mga kapatid, maraming paniki sa church. Kapag ina-assign ka, sasabihin, ba't ako? O ikaw na mag-pray sa pagkain, ba't ako? Ikaw na magsulit, ba't ako? Yung mga ganyan mga kapatid, ikaw na ang mangaral, ba't ako? Ay, paniki. Amen. Hindi ganun mga kapatid. Sa pananampalataya, yan ang kagandahan sa atin. Tinitrain tayo ng ating Panginoon sa mga bagay. Bakit mga kapatid? No? Ang tanong, bakit kaya ganun ang ginagawa ng ating Panginoon sa atin? Ang sagot, upang wala po tayong maipagmalaki. Amen? Sapagkat ang kahinaan po natin, doon mas nagiging dakila po ang ating Panginoon. Yung mga dinidesire nating ministry, malakas tayo doon, kaya dinidesire natin eh. Halimbawa, magaling ka kumanta, gusto mo yung ministry yun, inilalayo ka naman ng ating Panginoon, kasi nga, baka magmalaki ka doon sa ministry meron. Ayaw na, ipiniprevent lang ng ating Panginoon yung mga bagay na ikababagsak po natin. Ganyang katalino, ganyan yung concern ng ating Panginoon sa atin na inilalayo tayo sa mga bagay na pwede nating ikabagsak. Kaya sa atin mga kapatid, kapag may ginugusto tayong ministry at inilalayo yun ng ating Panginoon sa atin, magpasalamat po tayo sa ating Panginoon dahil iniingatan lang po tayo ng ating Diyos. Minsan may mga dalangin po tayo na hindi sinasagot ng ating Panginoon. Nagtatampo tayo minsan sa ating Panginoon. May patampo-tampo pa tayo. Sa ating Lord, hindi ko na naman sinagot yung panalangin ko. Magpasalamat tayo, di ba? Sabi nga mga kapatid, oo, hindi maghintay, magpasalamat lahat tayo sa ating Panginoon dahil ang Diyos ang nakakaalam ng inaharap po natin at iniingatan lang po tayo ng ating Panginoon, baka po tayo ay magkamali sa mga hinihiling po natin. Kaya sa bawat isa po sa atin, mga kapatid, pagdating sa ministry, no? Kung saan po tayo, kung saan yung ayaw natin, doon tayo nilalagay ng ating Panginoon at yung mga bagay na gusto natin, inilalayo tayo ng ating Panginoon. Magpasalamat po tayo sa ating Diyos dahil concern ng Diyos sa ating pananampalataya. Para hindi natin ipagmalaki, wala po tayong ipagmalaki sa harapan po ng ating Panginoon. Di ba yan po yung sinabi mga kapatid ni Pablo sa taga-Corinto mga kapatid, yung idinadalangin niya yung kanyang tinik sa kanyang laman. Sabi ng mga scholars mga kapatid, ito yung malabo niyang paningin. Si Pablo, alam natin mga kapatid yung kanyang ministry. He is a powerful evangelist. Siya po ay church planter kung tawagin sa panahon natin ngayon. Siya po ay evangelist talaga yan. Pumupunta po siya sa iba't ibang lugar, mangangaral at magtatayo ng church. Yan po yung tunay na evangelist. Amen? Na sila po mga kapatid ay pupunta sa isang lugar, i-workout nila yung lugar na yon hanggang sa magkaroon ng church, aalis ulit, ganun ulit gagawin, magkakaroon po ng church. Marami po kasi mga evangelist pupunta dito. Yun yung medyo lang minsan mga kapatid. Pag sinabi ko evangelist, hindi naman siya hindi naman siya talaga ang nag-gather. Dumating na lang siya para mangaral. Maganda rin naman yun mga kapatid, pero ang credit dapat ay sa church. Hindi sa evangelist. Ginamit lang ng ating Panginoon para ipangaral, ipahayag, gamitin yung gift na meron yung evangelist na yon sa pangangaral to convince the people, mga kapatid. Pero ang church ang may credit po nun. Dahil ang church ang nag-gift. Diba? Sa pananampalataya, mas hindi binibilang yung mga nawin mo eh. Ang mas binibilang ay yung mga nanatili sa winin natin. Marami kasing magaling mag-win ng tao. Dadating sa baptism, pero yung keeping, yun ang po pinakamahirap sa dalawa. Yung soul winning at soul keeping. Ang pinakamahirap po dyan ay yung soul keeping. Kasi dun mo na siya aalagaan. Doon na natin, kaya sa atin, ipanalangin po natin na lahat ng na-soul win natin ay ma-soul keep natin. Amen?
Yan po yung gawin po natin mga kapatid na kapag tayo ay pinadala sa harapan ng ating Panginoon, ipanalangin din po natin mga kapatid na siya ay manatili sa ating Panginoon. Kasi sayang yung ating mga naakay kung sila ay umaalis din. Hindi naman mawawala po yan. Marami po talagang pupunta sa church at mawawala. Di kami ko. Pero yung mga nananatili, sila po yung nakaka-receive ng blessing ng ating Panginoon. Di ba dun sa 10 kitungin? Lahat sila nakaranas ng kapangyarihan po ng ating Panginoon pero may isa lang bumalik. Ganon din po ang senaryo pagdating sa pagsusulwin mga kapatid. Marami po tayong nadadala sa church pero may iilan lang na nananatili. At salamat po sa ating Panginoon kung isa po tayo sa mga nanatiling yan. Amen. Hallelujah. Na meron po tayong mga kasama noon. Sabay-sabay po tayong pumunta sa church. Masaya tayo. Pero pagdating ng panahon mga kapatid, unting-unting nawawala. Hanggang minsan, may pagkakataon, solo ka na lang. Sino dito yung maraming kasabay na binaptize? Ayun, si JN, alam ko yan. Yung mga kasama ni JN, binaptize ko yung mga kasama ni JN. Grupo po sila. Si JN na tira, ikaw na lang talaga, no? Pero kayo, 10 kayo. Higit 10. So sila po mga kapatid ay product po yan ng pandemic. Sila po ay ng pandemic na evangelist, na Bible study ng pandemic mga kapatid. At sa grupo 10 mga kapatid, yung 8 nabaptize yung mga kapatid, 9 nabaptize, kasunod siya nabaptize mga kapatid. Alain yung 10, natira isa. Ang lang natin dun, may natira. Yun yung laban po natin dun mga kapatid, yun yung pasalamat natin. Sino dito mga kapatid na may mga kasabay? Na nabaptize. At yung kayo na lang ka natira sa nabaptize. Sino po dito mga kapatid? Kami, salamat sa ating Panginoon. Ako, si Jerome, tapos si Sir Erjun. Ano po? 3 po kaming sabay-sabay na binaptismuhan. At salamat sa Diyos na nanatili po kaming 3. Ito, kasama ko yung isa. Si Jerome. At yung isa naman po mga kapatid ay men's president sa Dalahican Church. So, yung grupo po namin, stay strong kami. Nananatili po kami. Pero yung iba dyan mga kapatid, no? Kalimitan, karamihan sa senaryo sa churches, yung mga kasabay mong mabautismuhan, nawawala na lang. May iba't ibang kadahilanan. Kaya, malaki ang pasalamat natin sa ating Panginoon dahil hinawakan tayo ng ating Diyos at hindi tayo nawala sa pag-ibig ng ating Panginoon na natili po ang bawat isa po sa atin. Kaya talagang isang bagay yan ay pagpapasalamat natin sa ating Panginoon na ang Diyos ay nananatiling tapat sa bawat isa sa atin. Bagamat tayo hindi nagiging tapat sa ating Panginoon, ang Diyos ay nananatiling tapat sa bawat isa po sa atin. Amen. Hallelujah. Kaya sa ating mga kapatid, may mga pagkakataon sa kahinaan natin, doon tayo dinadala ng ating Panginoon para mas lalo maging dakila po ang ating Diyos. Sa kahinaan natin, doon natin nakikita ang kalakasan po ng ating Panginoon. Di ba sabi ng Biblia, ang mga may sakit ba ang nangangailangan, ang mga walang sakit ba ang nangangailangan ng doktor? Di ba ang nangangailangan ng doktor ay yung may mga sakit? Kailangan natin ang ating Panginoon sa ating kahinaan, mga kapatid, dahil doon natin mas nakikilala ang kapangyarihan po ng ating Panginoon. Kaya sinabi po ito mga kapatid na ni Pablo sa Korinto mga kapatid, ganito ang kanyang sagot, ang kagandahang loob ko ay sapat na para sa iyo sapagkat lubusang nahayag sa ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Kaya wag po tayong matakot mga kapatid kapag dumadating tayo sa kahinaan. Dahil mas lalo po nating makikita ang kapangyarihan po ng ating Panginoon. Maraming mga mananampalatayang takot humina. Kahit takot din. Ang bawat isa sa atin mga kapatid, dadating talaga tayo sa kahinaan ng pananampalataya. Ang pagkakaiba lang kung paano mo ididil yung kahinaan yun. Amen? Yun lang yung nagkakaiba. Yung iba, kapag humina, bagsak na.
Yung iba namang mananampalataya kapag uwi na tawag na sa ating Panginoon. Yun yung pinakadapat nating gawin, mga kapatid. Dahil kapag tumawag tayo sa ating Panginoon sa panahon ng ating kahinaan, nandyan ang kalakasan ng ating Panginoon na ipapakita po sa bawat isa po sa atin. Kaya tayo nananatili kahit dumadating tayo sa pinakamababang parte ng buhay po natin. Nakikita natin ang ating Panginoon nakahawak, nakaalalay, nakayakap sa bawat isa po sa atin. Kaya magpasalamat tayo dahil buhay ang Diyos na pinaglilingkuran ng bawat isa sa atin. Kaya sinabi po yan, mga kapatid ni Pablo, yan yung sagot sa kanya ng ating Panginoon. Yung kahinaan na meron siya, mga kapatid, hindi yan tinanggal ng ating Panginoon. Kaya magpasalamat tayo kapag meron tayong tinik sa laman. Yan yung bagay na magpapahumble sa atin. Yan yung bagay na magpapababa sa atin, mga kapatid. Dahil sa mga bagay na yan, hindi natin kayang ipagmalaki ang ating sarili sapagkat meron pa rin kapangyarihan ng Diyos na nakahawak po sa atin. Kaya kung ang tinik sa laman mo ay yung iyong anak na pasaway, sino dito yung may iba't ibang tinik sa laman? Kapag meron kang anak na pasaway, obligado kang manalangin para sa batang yun. Tinik sa laman mo yun. In return, nagiging faithful ka sa ating Panginoon. Bakit? Kasi ayaw mong mapahamak yung anak na yun. Kapag ikaw ay may karamdaman, talagang magtatawag ka sa ating Panginoon kasi may karamdaman ka. Kapag malakas ka, medyo hayahay ang buhay. Nagpe-pray ka lang pagkakain sa pagkakain. Kaya nung iksipa, thank you Lord. Yung iba, Lord, you know what I mean. In English mo pa, dapat ka pa mag-pray. Diba? Kapag tayo po, mga kapatid, ay may mga senaryo sa buhay po natin na mahirap, mga kapatid, i-consider natin yung tinik sa laman na yan po yung magpapalakas po sa atin. Yan po yung paghuhugutan natin ng ating panalangin, mga kapatid, na hindi ako pwedeng tumigil. Meron akong kailangang ipanalangin. Kaya ibinibigay po sa atin yung iba't ibang kabiguan eh. Binibigay po sa atin yung iba't ibang kapigatian. Ibinibigay sa atin yung iba't ibang klase ng pagluha, mga kapatid, para tayo po ay manatili po sa ating Panginoon. Dahil ang mananampalatayang wala ng problema, patay na yun. Patay na pananampalataya ng mga kapatid. Kaya yung may mga iba't iba po tayong pinagtutuusan, mga kapatid. May iba't iba po tayong mga pinagdadaanan. Magpasalamat tayo sa ating Panginoon. Dahil sa tuwing dumadalangin tayo, mas lalo tayong nalalim sa ating Panginoon. Yung ating pananalangin. Alam mga kapatid, iba po yung panalangin na may pinagdadaanan sa wala. Tama ba mga kapatid? Sabi ni yung tito ko, yung nagpapastor-pastor na rin mga kapatid sa Kaspar. Ay, Kaspar ako. Sa Kaspar, mga kapatid. Sabi niya noon, no? Kapag nagpe-pray siya na walang problema, walang luha. Yes, tama. Kapag may problema, may luha na. Kaya minsan mga kapatid, maganda din yung may mga pinagdadaanan, nalabas yung luha. Amen? Maganda rin yung may mga pinagdadaanan tayo minsan, mga kapatid, nagiging malalim yung ating panalangin. Yung prayer natin, gano'n na. Sa sobrang talaga, sa sobrang puspusan ng ating pananalangin. Yan ang kagandahan sa atin, mga kapatid, mga mananampalataya. Inilalagyan tayo ng tinik ng ating Panginoon para mas maging dakila po ang ating Panginoon, mga kapatid. Ang sabi niya sa English, my grace is sufficient for you. Ang aking biyaya ay sapat na. Amen. Kaya sabi po, mga kapatid, anong ginawa po ni Pablo? Wala na siyang magawa kasi yan na yung sagot ng ating Panginoon. Kaya sabi niya, kaya buong galak kong ipinagmamalaki ang aking mga kahinaan upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. In our weakness pala, yung mga weaknesses natin, yun pala yung nagpapanatili sa ating Panginoon. Kaya ang sabi, mga kapatid ng 10, alang-alang kay Kristo, ako'y may kasiyahan sa gitna ng kahinaan. Mga pagkutya, mga kahirapan, pag-usig at kagipitan, sapagkat kapag ako ay mahina, doon ako nagiging malakas. When I am weak, I am strong.
Kung saan ako mahina, doon ako nagiging malakas. Iba talaga ang isipan ng ating Panginoon, mga kapatid. Akalain mo yung kahinaan na gagamitin ng ating Panginoon sa kalakasan mo. Amen. Di ba? Magkakontras eh. Pero iba yung nagagawa po ng ating Panginoon. Kaya sa atin mga kapatid, mga mananampalataya, amen, meron po talagang mga bagay, hallelujah, na dapat natin i-deal. Kaya balik mga kapatid doon sa ating pinag-usapan. Kung gusto po natin magkaroon ng title, di ba yun yung ating kanina? Kailangan mga kapatid, i-humble tayo ng ating Panginoon. Kung gusto mong itaas ka ng ating Diyos, kailangan muna magpakumbaba tayo sa ating Panginoon. Amen. Sabi mga kapatid, while title brings recognition and authority, it can also carry risk and burden. Amen. Anong wala mga kapatid na sabi dyan? Kapag meron tayong title, pride and ego. A title can lead to pride or sense of superiority if not handled with humility. Amen. Yan ang mahirap pag nagkaroon na ng posisyon. Nagkakaroon po tayo ng yabang. Kapag ang yabang ay hindi nabantayan, mahihirapan tayo. Ang kasunod, misplaced identity. People may begin to find their worth in their title rather than their identity in Christ. Ang nangyayari? Praise the Lord. Hindi praise the Lord. Kaya sa atin mga kapatid, kailangan po natin talaga ang ating Panginoon. Kung itaas man tayo ng ating Panginoon, mas lalo tayong magpakumbaba sa ating Diyos. Para hindi ma-misplace mga kapatid yung ating identity. Masarap tayong pakinggan yung palakpak ng tao. Masarap tayong pakinggan yung papuri ng tao. Kaya maraming natutuwa sa kanilang sarili dahil sa papuri ng tao. Ang galing-galing mo naman. Sino yung natutuwa ng ganyan mga kapatid? Noon, sige, pag-usapan na natin noon kasi walang sasagot dito ngayon. Noon, mga kapatid, sino yung gustong-gusto sila yung pinupuri? Oh, galing-galing naman. Galing-galing mo naman kumanta. Nakuha mo yun. Sige yan, atali-talino mo naman. Ang cute-cute mo naman. Minsan, mga kapatid, parang tumagal yung tenga natin. Pag pinupuri tayo, medyo umano yung tenga natin. Pumapalakpak yung tinga natin. Yung iba, dahil sa ganun mga kapatid, kaya sa may isa akong sinabihan nun mga kapatid, sa Bible School na ako nun. Winarningan ko siya mga kapatid, kasi noong youth camp yun lumaban po siya ng preaching contest. Hindi naman siya nanalo, pero pangalawa siya dun mga kapatid. Nasa second place po siya. Nung malaman-laman ko, nasa Bible School na, junior po namin sabi ko sa kanya, huwag yung pagiging, sana hindi yung pagiging second mo sa preaching contest ang naglagay sa'yo dito sa Bible School. Kasi kung yun ang magiging rason niya kung bakit siya nag-Bible School, babagsak po siya. Yun yung warning ko sa kanya kasi medyo pasaway yun. Talagang medyo marami siyang kaaway. Naman mga kapatid. Kasi baka baka yun ang kaya sinabihan ko siya, huwag sana yun yung naging rason mo. Bakit pumasok ka sa Bible School dahil naging second ka sa preaching contest. Babaw na dahilan, di ba? Pero pwede yung mga mabababaw na dahilan, pwede yung magpapabagsak po sa atin. Amen. Kasi sa kaaway, walang mababaw na dahilan. Gamitin talaga yan ng kaaway para ikabagsak ng pananampalataya. Kasunod, increased expectation. Others may place heavy expectation on you, assuming you have all the answer or can make mistake. Ayan kapag meron nasa posisyon mga kapatid, yun ang mahirap, tumataas po yung expectation natin. Hindi tayo minsan yung mga nakapaligid po sa atin. Ay, magaling niya. Alam niya lahat. All-knowing si Lord. Medyo mahirap na yan. Pag kukunin mo na yung titulo ng ating Panginoon. Amen?
Sino dito alam lahat ng sagot? May isa doon yung komedyante. May nagtanong sa komedyante. Kasi tinatanong lagi siya Iba't ibang klase ng tanong. Tapos may isang nagtanong doon sa kanya. Ang sabi doon, si Kuya Jobert, kilala niyo yun? Sabi kay Kuya Jobert, may nag-comment sa kanya. Sabi kay Kuya Jobert, Kuya Jobert, wala akong tanong, baka may sagot ka. Sabi, ano yun walang tanong, pero baka may sagot siya. Yes, sobrang galing siguro, kaya lahat sagutin. Amen. So sa atin mga kapatid, mahirap po talaga yung nasa taas. Expectation ng tao at mas lalo na yung expectation ng Diyos. Yes. Yun ang pinakamahirap mga kapatid na ma-fail. Walang problema sa tao, ma-fail mo yung tao, pero ang ating Panginoon, kapag na-fail mo yan, ang hirap kan mga kapatid. Iba ang pakiramdam. Criticism and scrutiny. Scrutiny. May iba na spelling yata na ako. May dyslexia yata ako. With visibility comes criticism. Leaders are often judged more harshly. So, sino ang gusto dito mga kapatid ng spotlight? Mas maraming titingin po sa inyo. Yan, lagi kayo nakikita Yan ang gusto niyo, maraming makakakita po sa inyo. Kaya mahirap mga kapatid, na nag-aasap ng mas mataas na hindi mo pa naranasan yung mababa. Kasi sa mababa, nakatingin ka rin noon dun Alam mo kung paano i-handle. Pero kung nagtaas ka na agad ng mataas, nahihirapan po tayo i-handle yung mga ganyang bagay. Ang kasunod mga kapatid, isolation. Yan, mapag-isa. The higher the title, the more isolated the person can feel, especially if they're seen only as a position, not as a person. Yan. Temptation to control. Titles can tempt individuals to misuse authority for personal gain or manipulate others. Resistance to correction. Some with title resist the correction or accountability assuming they arrive. Anong ibig sabihin mga kapatid dito? Assuming they arrive, papunta ka pa lang. Pabalik na ako. Yun yung ibig sabihin ng mga kapatid. Yan ang mahirap mga kapatid kapag naghangat tayo ng mataas na agad, mahihirapan po tayo mga kapatid. Kaya pagdating po sa pananampalataya at sa kaharian po ng ating Panginoon, kung gusto po natin ng mataas na posisyon, hayaan si Lord ang magtaas po sa atin mga kapatid. Hayaan na tayo po ay basbasan ng ating Panginoon. Saan man tayo ilagay ng ating Diyos, hayaan na laging may basbas ng Diyos yung mga bagay na gagawin at ilalagay po sa atin ng ating Panginoon. Kaya sabi mga kapatid, it is better to be nameless and faceless. Shameless, walang iyak. Mas mahigit pa mga kapatid na maging nameless and faceless. Mga kapatid, tayo yung gumagawa sa kaharian ng ating Panginoon na hindi na natin pinopronounce yung ginawa po natin. Amen. Diba? Yun yung mas maganda mga kapatid na ang ating Panginoon ang mag-reward ng mga bagay na ginawa po natin. Yung recognition ng tao mga kapatid, diba? Ang sabi po ng Biblia mga kapatid sa mga Pariseo. Sinabi ng mga Pariseo mga kapatid, sabi ng ating Panginoon sa mga Pariseo, natanggap na nila ang kanilang gantimpala. Yung papuri ng tao, yun ang pala yung naging gantimpala po nila, lugi. Amen. Na yung tao lang pala yung yun lang yung papuri ng tao, yun yung para sa kanila. Pero dun sa mga gumagawa sa kaharian ng ating Panginoon na hindi na nila sinasabi yung kanilang ginagawa, ang Diyos ang nagbibigay ng pagpapala. Mas gugustuhin ko mga kapatid yung blessing na galing sa ating Panginoon kaysa sa blessing na galing sa tao. Ang tao minsan mga kapatid, meron yung may pakayan minsan, kaya ka pinapapurihanan Alam niyo mga kapatid, ang tao minsan, yung pinapalakpakan ka, pero iba yung klase ng palakpak nila. Yun sabi ni Pastor Iki Pestanyo, ni Evangelist Iki, mag-ingat kayo sa mga pumapalakpak sa inyo. Hindi lahat ng pumapalakpak sa inyo, pinupuri kayo. Yung iba,
May ibang intensyon yan. Kaya sa ating mga mananampalataya, mas asamin natin mga kapatid, yung papuring galing sa ating Panginoon mga kapatid, na katulad ng papuring ginagawa niya kay Job. Ito yung anak ko, matapat yan. Hindi yung pinupuri ka ni Lord, ang galing mo, sambahin ka. Hindi mga kapatid, kundi yung papuri katulad ng ginawa niya kay Job. Na siya po mga kapatid ay talagang yung kanyang tiwala kay Job. Yung pagtitiwala ng ating Panginoon po sa atin. Kaya sa ating paglilingkod sa ating Panginoon mga kapatid, it is better to be nameless and faceless. Gumawa lang tayo sa ating Panginoon. Huwag na tayo mag-antay ng recognition mga kapatid. Kumilos lang po tayo. Number 1 na kailangan nating matandaan na ang paglilingkod natin ay hindi sa tao kundi sa ating Panginoon. Ang mga tao na naglilingkod sa kaharian ng ating Panginoon ay ang Diyos ang nagbibigay ng biyaya. Ang mga taong naglilingkod sa tao, umaasa yan ay sa tao. Pero sa ating mga mananampalataya at tinamaan na ng pag-ibig ng ating Panginoon, lahat ng ginagawa natin ay para po sa ating Panginoon, mga kapatid. Ma-recognize man yan, makilala man yan o hindi, lahat ang papuri ay sa ating Panginoon, mga kapatid. Kaya tandaan natin, it's not your position that can lead you to heaven. It's your service. Yung paglilingkod po natin mga kapatid, hindi yung dahil pastor ako, ito yung magdadala sa akin papuntang langit. Hindi mga kapatid. Posisyon lang ito, pangalan lang ito. Lahat po tayo dito ay alipin lang ng ating Panginoon. Tagasunod lang po ng ating Diyos. Pares-pares lang po tayo dito nagtatapat sa ating Panginoon. Yun nga lang talagang nagkaroon lang ako ng ganitong ministry dahil sa ating Panginoon para ilid. Pero pare-pares po tayo dito mga kapatid, na iisa lang ang pastor po natin. Yan po ang ating Panginoong Jesucristo na pinaglilingkuran po natin mga kapatid. Walang nakakataas, walang nakakababa sa atin. Lahat tayo ay pantay-pantay sa harapan po ng ating Panginoon. Amen. Kaya yung posisyon, huwag tayo maghangad ng posisyon. Magagad tayo na may magawa po tayo sa harapan po ng ating Panginoon dahil yung paglilingkod natin, yan po ang magdadala sa atin sa langit. Amen? Diba ang sabi ng Biblia mga kapatid? Nung sinalubong siya ng welcome thou good and faithful pastor ba ang sinabi doon? Song leader? Welcome thy good and faithful keyboardist, singer, song leader, worship leader. Wala po dun mga kapatid sinabi. Ang sabi dun mga kapatid, welcome thou good and faithful servant. Lahat po mga kapatid tayo ay tagapaglingkod lamang ng ating Panginoon. Amen. Kaya ang sabi po dito mga kapatid ng Korinto, sa katunayan ang mga bahaging parang mahina ang siya pa nga kailangan. Nakikita niyo mga kapatid? Medyo maliit na. Sabi po dito mga kapatid, sa 1 Corinthians chapter 12, yung pinag-uusapan po natin kanina, sa katawan po ng ating Panginoon, ang sabi po diyan, sa katunayan, ang mga bahaging parang mahihina, ang siya pa nga kailangan. Sa kaharian po ng ating Panginoon, yung mga bagay na hindi mo nakikita, yun ang mas mahalaga. Ano yung mga bagay na hindi natin nakikita? Yung mga nananalangin para sa atin. Yung nag-i-intercede sa prayer, yun po yung mga bagay mga kapatid na hindi po natin nakikita. Hindi po sila umaakyat sa stage. Hindi po sila nakikita sa mga song leading. Hindi po sila nakikita mga kapatid sa mga special song. Hindi po sila nakikita sa mga iba't ibang gawain. Pero mahalaga po sila. Yung mga kusinero po natin, yung mga cook natin dito, nakikita ba sila sa loob ng sa ibaw ng pulpito mga kapatid? Sa stage, nakikita ba sila? Hindi mga kapatid. Yung mga akala nating mahihina, yung pala yung malalaka. Yung mga kailangan. Kaya hindi sa taas ng ministry at hindi sa mga exposure ng ministry, doon tayo mas kailanganin natin. Mas maganda pa nga mga kapatid, na sabi ng Biblia, yung doon tayo sa low-key muna.
sa mga bagay na hindi tayo na-highlight. Kasi malaki ang temptation po pag lumalakad dito sa likod ng pulpito. Mas malaki ang risk, mga kapatid. Hallelujah. Na pwede nating mahirapan po tayo po dito. Pero yung mga nasa labas, mga kapatid, yung mga nagbabantay ng mga bata, yung mga nagluluto, yung mga nagkikare, mga kapatid, sa mga bata, yung mga nagpipray, yung nakikipag-fellowship, mga kapatid, yun pala yung mas mahalaga, mas kailangan, hindi pala, mga kapatid. Nasabi nga sa Bible School, mga kapatid, yung pulpito, ano po, huwag natin i-desire ito. Dahil pagdating sa ministry, 30% lang ito. May 70% pa, mga kapatid, na mas gagawin po tayo. Kasi itong pulpito, mga kapatid, panglinggo lang ito. Yung other percent, mga kapatid, yun yung ating gagawin pa, mga kapatid, na mas mahalaga. Kaya sa atin, mga kapatid, no, sabi dito, ang mga bahagi ng katawan na inaakala natin hindi ganun kapuri-puri ay pinag-uukulan ng higit na pagpapahalaga. Ang mga bahaging hindi likas na maganda ang siya nating higit na pinapahalagahan. Pagdating sa katawan, di ba, sa mga kapatid, yung mukha natin, pinupulbuhan natin. Medyo pinapaganda-ganda natin, yung mga buhok, pinapaganda-ganda natin kasi yun yung nakikita. Pero nagagandahan po ba kayo sa mga atay? Sino dito na-truck sa atay? Ano ba yung mahabang ano natin? Sa big and small instance. Inventions. Pero di ba pinapahalagahan natin, mas lalo na yung nakakaranas na yung medyo umiidad na, pinapahalagahan na nila yung kanilang katawan, yung internal organs, kasi mas kailangan kaysa dito sa labas. Ganon din, mga kapatid, sa pananampalataya, ganon din sa kaharian ng ating Panginoon. Yung mga bagay na hindi nakikita, sila po yung mas mahalaga kaysa sa mga bagay na nakikita. Kaya huwag tayong mag-desire, mga kapatid, na lagi tayong makita, dahil dadating ang panahon, mawawalan rin tayo na saysay. Amen. Yung mukhang itong pinapaganda, pagdating ng panahon, wala ka nang pakialam dyan. Kukulugot na. Pero yung mga bagay na nasa loob ng katawan, mga kapatid, sila yung pinapahalagahan po natin. Ganon din po sa pananampalataya, mga kapatid. Hayaan na ang tao na lang yung iba na lang siyang mailagay sa spotlight. Pero tayo, mga kapatid, hayaan nating maglingkod tayo sa ating Panginoon. May nakakakita man o wala, maglingkod tayo sa ating Panginoon. Doon mas lalong nakikita ng Diyos na nagtatapat po tayo sa ating Panginoon. Madali lang maglingkod pag may nakakakita. Madali lang magtapat pag mayroong nakakakita. Pero pag walang nakakakita, dyan mahirap magtapat. At dyan naman mas maganda, mga kapatid, kapag tayo tunay na naglilingkod sa ating Panginoon kapag wala nang nakakakita. Dyan tayo mismo, dyan tayo nakikita ng ating Panginoon na okay to. Walang nakakakita o meron, tapat pa rin. Yun yung isang ugaling, mga kapatid, bihog. Nakakita o wala, tapat sa ating Panginoon. Nasabi, mga kapatid, hindi na ito kailangan gawin sa mga bahaging sadyang maganda. Ngunit lang, isaayos ng Diyos ang katawan, binigyan niya ng higit na karangalan ang mga bahaging hindi ganon marangal. Kaya sa ating mga kapatid, sa mga pananampalataya, sa bawat isa sa atin, sana isipin natin, mga kapatid, hindi yung desisyon ng mag-in right ko para maglingkod sa ating Panginoon, kundi yung pagpapahalaga ko sa ating Panginoon. Hindi natin kailangan ng posisyon upang masabing may nagawa tayo. Ang paglilingkod natin ay hindi ginagawa para sa tao, kundi para sa ating Panginoon. Meron kayong mga kilala, mga kapatid, na nameless, na malaki ang impact sa Bible. Mga wala silang pangalan, pero ang laki ng mga ginanapan nila. Faceless, hindi masyado silang describe, pero ang laki ng ginanapan nila. May kilala po kayo, mga kapatid? Unang-una, ba't Marcos na agad to?
So John chapter 6 verse 9, mga kapatid, yung nagpakain ng 5,000, ang sabi dun may bata. Pero kung wala yung bata, walang makakakain 5,000. Wala siyang pangalan. Wala siyang masyadong recognition. Amen. Sa isang verse lang siya lumabas. Bata pa ang kanyang, yun lang pag-describe sa kanya, bata. Isang bata. Pero grabe yung impact na meron po siya, mga kapatid. Akalain mo, kung hindi dahil sa batang yun, walang mapapakain na 5,000. Kailangan ba natin ng posisyon? Kailangan ba natin ng highlight para magkaroon tayo ng malaking ganung impact, mga kapatid? Hindi. Ang kailangan lang natin yung service. Ang kailangan natin, katulad ng bata, yung dinala ng bata. Sana maintindihan po natin yan, mga kapatid. Yung magagawa natin. Di ba naghanap sila doon, mga kapatid? Wala dito mabibilhan. Wala ditong pagkain. Pero sabi doon, mayroong dala yung bata. Yung service ng bata. Ano yung madadala natin sa ating Panginoon na magkakaroon ng malaking impact sa pananampalataya? Hindi lang sa iyo, kundi sa lahat ng maraming tao. Sa maraming mananampalataya, ano yung kaya mong dalhin sa ating Panginoon na magkakaroon ng impact na hindi mo kailangan ipakilala ang sarili mo? May naisip pa kayo, mga kapatid? May isa pang nameless dyan, mga kapatid, yung sa Marcos, yung magkakaibigan. Sabi dyan, may dumating na apat na taong may dalang isang paralitiko. At ang sabi, mga kapatid, hindi nila mailapit ang paralitikos ni Jesus dahil sa dami ng tao. Kaya binakbak nila ang bubong sa tapat niya at ibinaba ang paralitikong nakaratay sa higaan. Walang pangalan yung apat, pero may ginawa sila para dun sa isang tao. Hindi mo kailangan, mga kapatid, ng recognition. Hindi natin kailangan ng position. Hindi natin kailangan ng title, mga kapatid, para makapaglingkod tayo sa ating Panginoon. Ang kailangan lang natin ay yung service po natin. Ang kailangan lang natin ay yung paglilingkod lang natin. Ang kailangan natin yung pagtatapat po natin. Ang kailangan natin yung pag-ibig natin sa ating Panginoon. Dahil kung wala yung mga bagay na yan, mga kapatid, hindi natin magagawa ang mga bagay na yun sa ating Panginoon. Kaya sabi, mga kapatid, ng letter, if you need a title, then the title is your reward. God is rising up the nameless, the faceless, who have no need to desire for titles, accolades, or other names in lights. These are the one who can trust to lead his bride forward. Sino dito, mga kapatid, na gusto maging nameless and faceless sa pananampalataya? Na hindi sila nangangailangan, mga kapatid, ng highlight para maglingkod sa ating Panginoon. Yan, mga kapatid, ang mas lalong pinagkakatiwalaan ng ating Panginoon, yung mga taong ayaw talaga. Marami ang ganyan, mga kapatid. Maraming ganyang mga mananampalataya. Ayaw nila sa ministry, pero pilit silang nilalagay sa ministry. Yan yung mga taong mapapagkatiwalaan. Amen? Kaya marami kayong ma-encounter ng mga pastor, ng mga lingkod ng ating Panginoon na nagsasabi, ayoko naman talaga magpastor. Iba naman talaga ang pangarap ko sa buhay. Hindi ko alam, dito ako dinala ng ating Panginoon. Sila yung mga mapapagkatiwalaan kasi wala nga silang desire kung inaayawan nila yun eh. Kaya sila po ay nakadepende sa ating Panginoon. Kaya sa bawat isa sa atin, mga kapatid, kung gusto po natin na maglingkod sa ating Panginoon, huwag tayo, mga kapatid, humanap ng posisyon. Ang gawin na lang po natin, maglingkod na lang tayo ng tapat sa ating Panginoon. Sa lahat ng ating ginagawa, mga kapatid, ang Diyos ang siyang makakakita ng lahat ng ating ginagawa. Lihiman yan, mga kapatid. Nasa diliman yan, mga kapatid. Hindi ba nakikita ng tao, makikita pa rin po yan ng ating Panginoon. Yan ang gusto ng ating Panginoon na maglilid ng kanyang mga tao. Yung mga taong hindi naghahangad ng posisyon, mga kapatid. Nameless and faceless Christians. Yan ang gusto po ng ating Panginoon. Katulad po, mga kapatid, ni Pablo. Bakit ko sinasabi ito? Dahil ba nais kong
Dahil ba sa nais kong mapapuri ng tao, dahil ba nais kong mapuri ng tao? Hindi. Ang papuri lamang ng Diyos ang tanging kong hinahangad. Yan ang sabi ni Pablo. Sinisikap ko bang magbigay lugod sa tao? Hindi. Kung yan lang ang talagang hangad ko, hindi na sana ako naging alipin ni Kristo. Yan ang maging isipan po natin mga kapatid, na hindi yung glory na galing sa tao mga kapatid ang makuha natin, kundi ang anointing ng ating Panginoon ang makuha ng bawat isa sa atin. Habang tayo ay naglilingkod mga kapatid, hallelujah, hayaan ang basbas ng Diyos ang siyang mapapunta po sa atin mga kapatid. Hindi basbas ng tao, kundi basbas po ng ating Panginoon. Dahil kung yan lang, di ba, sabi ni Pablo mga kapatid, kung ang hangad lang niya ipapuri, at ang hangad lang niya mga kapatid ay lugod ng tao, sana'y hindi na siya naging mananampalataya. Kasi iba po sa paglilingkod sa ating Panginoon, we are all servants mga kapatid. Lahat ng gusto ng ating Panginoon, kailangan po natin gawin dahil yan nga po ang kagustuhan ng ating Panginoon. Ang alipin ay walang kapangyarihan sa kanyang amo. Ang alipin ay walang kapangyarihan sa kanyang Panginoon. Ang alipin ay hindi nahihigit sa kanyang Panginoon. At lahat po tayo ay alipin lamang ng ating Panginoon. Kaya kung ano yung kalooban at kagustuhan ng ating Panginoon, kung saan man tayo dalhin, kung saan man tayo ilagay ng ating Panginoon, hayaan na pag-ibayuhin natin ang ating paglilingkod. Gawin natin yung ating the best. Kung saan tayo yung ministry nilagay ng ating Panginoon, hayaang gawin natin yung the best na yan mga kapatid, dahil ipinagkatiwala sa iyo yan ng ating Panginoon, at dyan po tayo papalaguin po ng ating Panginoon. Kaya sa bawat isa po sa atin, hallelujah, na hindi pa alam kung ano yung ministry na meron siya, ipanalangin natin sa ating Panginoon, Lord, saan mo ba po talaga ako nilagay? At kung ilagay mo man ako, Lord, sa ministry ito, Lord, tulungan mo ko, palaguin mo ko sa pananampalataya upang magampanan ko ang dapat kong gampanan. Magawa ko ang dapat kong gawin at maging kalugod-lugod ang pagsambang ginagawa ko sa iyo. Maging kalugod-lugod ang serbisyong ginagawa. Di ba sabi mga kapatid, ng Romans chapter 12 mga kapatid, yung ating sarili, it is our reasonable service. Ito yung ating katampatang paglilingkod na gagawin po natin sa ating Panginoon. Kaya salamat po sa ating Diyos mga kapatid. Kaya sa bawat isa, ilagay po natin sa ating isipan at patuloy na paselyuhan natin sa ating Panginoon. Lord, turuan mo akong maglingkod kahit walang nakakakita sa akin. Lord, turuan mo akong magtapat kahit walang nakakakita sa akin. Lord, turuan mo ako na gumawa sa iyong kalooban kahit walang papuri ng iba. Yan po mga kapatid ang ating ipanalangin sa ating Panginoon. Kaya sa oras ito ay manalangin mga kapatid, hallelujah, Panginoon Jesus na makapangyarihan sa lahat. Narinig namin, Lord, hallelujah, ang iyong mensahe, ang ipinapahatid mo sa amin, Panginoon Jesus. Lord, turuan mo kami at bigyan mo kami ng ganitong puso, Panginoong Jesus, hallelujah, na puso na naglilingkod na kahit walang papuri ng tao, Panginoon, hallelujah, ay maglilingkod pa rin ang tapat po sa inyo. Kaya God, hallelujah, nabigyan mo kami ng puso, Panginoong Jesus, a heart of a servant, Lord, hallelujah. Ang puso, Lord, hallelujah, na naglilingkod ng tapat po sa inyo, Panginoong Jesus. Ayan, God, hallelujah, na wala kang matagpong pagmamalaki sa aming puso, Panginoong Jesus. Ayan, God, hallelujah, na ang pagpapakumbaba ay ilagay mo sa aming puso, Panginoong Jesus. Hayaan na kayo ang magtaas sa aming Panginoong Jesus. Ang gagawin lang namin, Lord, hallelujah, ay patuloy na magtapat sa iyo at patuloy na tulungan mo kami sa paggawang ito, Panginoong Jesus. Hayaan, God, hallelujah, na ang bawat salita namin ang pagsalusaluhan, Panginoong Jesus, ay tumimo sa puso at damdamin ng bawat isa, Panginoong Jesus, na nakarinig nito. Hayaan, God, na silyohan mo ang iyong mga salita at hayaan, God, hallelujah, na mapapurihan ka namin sa lahat ng aspeto ng aming paglilingkod, Panginoong Jesus. Salamat, Lord, pinupuri ka namin at patuloy na pinapasalamatan ang iyong banal na pangalan. In Jesus' name, Amen. Hallelujah. Kakatayo na po ang bawat isa mga kapatid.